ordinaryong mamamayan natin, yung mga active at mga retired natin ng mga sundalo at kapulisan. At maraming salamat, Sir Dado. At ito, naka-live tayo dun sa ating isang kinakapture ito na marami nating kaibigan. Sir Dado, Commander ba ito? Commander na yun, sir. Naka-live na yun sa inyo. Ngayon lang ako nag-live. Dog food lang, sir, ha? Dog food lang. Sir, game. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Anong gagawin ko? Ayan, Magkape lang tayo. Iniisip ko na nga yung bill eh. Iniisip ko na nga eh. Iniisip ko na. Ingay natin, baka makulong tayo. Nasa labas naman tayo, sir. Ito at marami tayong itatanong kay Captain Dado. Dahil alam naman natin sa dami ng mga active at retired na mga sundalo natin. At alam natin na isang lihitimo at eksperyensyadong ranger ito si Captain Dado. Sir, isang short lang, yung stint mo bilang ranger. Lipat na lang. Gusto ko lang alam ko na i-share mo na yan pero gusto ko pa rin marinig, sir, yung stint bilang ranger. Bakit hindi ka umalis sa ranger? Mas maganda kasi pagka through and through kang ranger, mas may karapatan ka na imbis na kumuha sila ng official, imbis na kumuha sila ng official sa ibang unit, at least doon sa organic. At that time, I was young, I was thinking na maging regimental commander ng Scout Ranger. So, inassign ako sa na-carry over kasi ko from CGPA, 80 camp, ang posisyon ko, imbis na maging matanggal ako sa 1st Scout Ranger Regiment, sinabi ko, wag niyo akong i-reassign, sir, ang payag ako maging 80 camp, basta I am attached and assigned to CGPA, Commanding General Philippine Army, Office of the Commanding General, Headquarters Philippine Army, pero sa 1st Scout Ranger Regiment, parang pinahiram lang ako sa inyo. At the same time, that would do the unit so much benefit kasi layason ako. Layas ng layas. Pero kung ano yung kailangan ng Ranger Regiment, ang daling hingin sa Commanding General. Kaya nung nagtanong si General Cañeso, ano bang kailangan ng Ranger Regiment? Sir, mas maganda, stay put yung mga unit and then gawing National Maneuver Force yung Ranger Regiment, which he did. Ranger na lang ang kumikilos na ganyan. Naka-blocking force yung mga units na iba. Nung nasign na ako napunta na si General Cañeso sa Intel, pinatanong sa akin kung gusto kong sumunod sa kanya. Pero nahihiya with apprehension. Kaibigan nyo nagtanong sa akin. Sabi ko kay General, sir, yung 1 year ko sa inyo, equivalent to sa 30 years sa Armed Forces. I would rather na be assigned sa inyo kay 2 taon. That's more than a lifetime that I will learn from you. Sabi ko gano'n. Kasi I was that time so young, gusto ko matuto as a commander. Sige, sabi. Kaya, pero, mas maganda, sir, imbis na GHQ yung order ko, CGPA pa rin, Headquarters Philippine Army pa rin, 1st Scout Ranger Regiment, attached and assigned sa National Intelligence Coordinating Agency. Ano yun? Irregular yun, ganon ginawa na arrangement. Pero nasunod. Hindi ka ba nahirapan doon, Sir Dado, dahil nakikita ko 2 function yung ginagampan ng Morone. Pero nakita ko rin gaano katiwala sa'yo si General Cañeso. So hindi ka ba nahirapan doon sa assignment na yun? Ang mahirap doon yung wala kang pahinga, diretso. Kung matutulog yung general ng alas 2 na madaling araw, gising kayo, alas 4, lakad ulit kayo, yun lang. Kung nasaan siya, nandun ako. Sir, ano yung pinaka-experience nyo sa Scout Ranger na hindi nyo makakalimutan? Ibig sabihin, yun na yung pinaka-peak na naranasan nyo on the ground. Sa Cagayan Valley siguro, sa Davao kasi maraming kalaban, 200. Muntik na ako mamatay doon 2 beses. Isang puno na ganyan, 3 stump na ganyan, putol, nara. Makikita mo parang may woodpecker. 3 M60 ng kalaban, binibila kami, nagtutulakan kami ng mga tao. Diyan ako. Patong-patong kami. Kasi sa puno, nauubos na ganyan, maya-maya, ganyan na.
Ganyan na. Sabi ko, tarantado kayo, opisyal ako. PNA yun ako. Ikaw, ano, kami, nagbibiruan kami. Sa kalagitnaan ng putukan. Eh, nakakatawa kasi high moral kami. Nagpapakbakan na. Eh, nagbababaran kami. Pak, ganon. Eh sila, parang woodpecker. Hindi, tatawanan kami. Tapos yung isa, ayaw ko na nga dyan magtago. Dito na ako sa tabi. Sabi ko, oy, tarantado, mag-cover ka, baka tamaan ka. Hindi sir, okay lang sir. Bro, buhong ko na, ayaw tinamaan. Oh, kita mo, sabi sa'yo eh. Tatamaan ka eh. Nahulog sa bangin. Ayaw, uy, gumagalaw. Uy, buhay ka pa ba? Buhay! Nakita ko, Sir Dado, na yung mga siner mo sa amin, nakita ko na kung saan ka nang gagaling. Kaya wala kang takot na, Brother Perty, walang takot na sabihin kung ano yung nasa puso niya. Walang takot na sabihin kung ano yung nararamdaman niya at kung ano yung nasa pulso niya. Yun ang nakikita natin kaya. Andun yung naturality niya kasi, yung natural niya eh. Hindi ko nakukuha. Okay lang. Kurong tayo. Yan. Isa pa. Kaliwa pa. Ano pa, yan. Yan. Okay. Okay? Okay, maganda po itong ano, no? Mga camera conscious kami. Na-cross encounter. Hindi, nagkape po kami dito. Hindi namin alam na sa tabi pala natin. Yan yung babayaran ko mamaya. Nakayupo lang kami, oh. Pati yung kape ko lumamig na. So, dito natin, Professor, no? Dito natin, iba kasi yung napapanood natin siya sa ano, dito sa personal, mas may malalim na karakter na may mas malalim na karakter na mararamdaman natin sa kanya. Yung naturality niya, yung pagkakumon niya. At saka nakita natin yung seriousness ng mga sinasabi niya. Pero hindi niya nakakaligtaan na patawanin pa rin yung mga subscriber, yung mga nanonood. Nagiging lighter. Kahit na mahirap na, nagiging lighter para sa kanila. Sir, ito, kasi ito yung tanong ng taong bayan talaga eh, na nandito na rin lang, natsyempohan ka namin, eh lubos-lubusin na namin yung time dahil baka sunod na balik natin rito next week na para sa susunod na buwan. Actually, Sir, ito, dapat sa Cagayan tayo mapunta. Bakit naman pa tayo dito sa magkape lang eh. Sir, ano ang nag-trigger sa isang Captain Tano para lumabas? At in a way, nakikita kasi namin na parang naging passion mo na or commitment sa taong bayan, sa bansa natin. Ano ang nag-trigger sa'yo, naging dahilan para lumabas ka, na alam mo rin, kahit yung mga kaklase mo, mga kabats, yung mga kakilala mo sa military, tahimik na ang buhay, at alam mo na, pupunahin ka rin nila. Ano nag-trigger sa isang Captain Dado, sir? Ewan ko eh, nagpa-vlog lang ako para may pambili ng dog food eh. Joke! Pero actually sir, yun ang umpisa mo ha? Oo. Yun ang umpisa mo. Nagagalit si Mrs. Pakain kami ng pakain ng mga karne-karne ng manok. Imbis na putong-puto, naawa ko sa aso, ginawa ko, panay breast na. Chicken breast. So, daming aso niyo, sir. 8. Tapos pinaparami ko. Actually, may kwento yun ha. Regalo ko yung aso kay Mrs. Ganun ako. Happy Valentine's sa lahat. Ganun. Okay. Mga lalaki. May mapulot kayo sa akin. Nung tiniente ako, pagka nagpapatrolya, every time may mapapenga o kaya nagkaganong ka, makakita ko ng bulaklak. Naka-serious. Nakita akong bulaklak. Kukunin ko. Lalagay ko sa mapa ko. Yung mapa ko, may plastic yun. Nakabalot ng acetate. Tapos pagka uwi ko, galing sa operation, ilalagay ko ngayon sa isa pang plastic na ganyan, pocket size, iipit ko sa pocket book. Matutuyo yun. And then, lalagyan ko ng pabango, then magle-letter writing ako, bibigay ko ngayon sa girlfriend. Dami man nila, kuno. Joke. Hindi lang pala isa. Magkasapat ako asawa. So, ang nangyari dyan, nung later on, nag-elevate. Ba't ako magbibigay sa'yo ng rosas? Magbibigay ka ng rosas, one time, big time, alam ka naman, 3. Sasabihin, tinipid mo. Gusto, 12. Tsokolate pa, etc. Itong ginawa ko, magre-regalo ko, yung uso, ako nagpa-uso ng recycle eh. Paso na may rosas.
So, mamumulaklak siya every year. O, tipid. So, every Valentine's, magbubulaklak. Pati yung nanay, bigyan mo na orchid na namumulaklak. Ganun. So, ito ngayon, fast forward. Isip ko, kailangan ko magregalo. Yun yung dado na mapagmahal. Hindi naman. Okay. Meron pang ngayon nung nakakuha ko ng konting stipend, pera, pag-ibig, sabi ko, imbis nagkastusin na lang namin, walang pupuntahan. So, I'd rather, bumili ko ng tuta, 2, babae, binigay ko kay Mrs. Okay. Dumadami. Ngayon, 8 na yung inahin, meron pang parating, 3, nagreklamo si Mrs. Dami-dami. Sir, ayan na. Narinig nyo na. Sir, akala nyo kung anong reason, bakit siya nag-vlog. Sir, meron nag-vlog kayong si kwento? Captain Dado, nag-vlog siya para may pambili ng dog food. At saka, Professor, nakita ko dito, ayaw niyang magutom, ayaw niyang nararamdaman niya na nagugutom yung kanyang mga alaga. Ayaw ko. So, hindi kaya doon nag-motivate yung ano mo, sir, sa nakikita mo sa bansa natin? Hindi kaya doon na inisip mo rin na I believe maraming nagugutom. Alam niyo ba sir? Yung aso, kumakain ka, tapos lagi ko sinasabi, kakaawa naman yung mga aso, kakaawa. So, ang gagawin ko, yung share ko, ibigay ko sa aso. Hindi yung aso na lang nakakain. Ako, kainin ko na lang noodles. Yung aso kakain o sabaw yung akin. Kasi ikaw, sir, kaya mong piliin kung anong gusto mong kainin. Yung aso, hindi niya pwedeng magluto siya mag-isa. Nagsundalo naman tayo. So, alam natin, mabuhay sa hirap. Alam natin na walang kainin. Okay. Which should be the main trust of a leader. Yung totoong leader. Tama. Bago ka kumain, makonsensya ka na lahat ng tao, kababayan mo, na siyang pinagsisilbihan mo, nagluklok sa'yo, nakakakain. Ibig sabihin, sir, kung yung pagkain na kinakain mo ay dapat para sa bayan, makonsensya kang kainin mo. Correct. Parang At saka, bakit ka magpapakain doon? May party ka, may nababaha, may hinihukay, may nalipit, o kaya may sundalong na matay, na enkwentro, nagsilbi, o kaya kahit fireman na nasuna, nasunog, kasi nga, kakasave ng buhay. Ang daming Pilipino araw-araw na gumagawa ng ikakasilbi niya sa kapwa-tao. It could be a simple Filipino, no? A simple traffic man, nabundol, yung nag-checkpoint, sinagasaan ng walang yang kriminal. So, and then nasaan yun? Tao. Nasaan yung mag-lead sa'yo? Magdiligtas. Ito, sir, Captain Dado, sir. Laliman natin. Kasi ito yung gustong marinig ng taong bayan. May mga nakaposisyon tayo ng mga senior, lalo na sa academy. Nasa pwesto sila lahat. Yung stand ba ng Captain Dado is, lagi naming naririnig sa mga disclaimer mo na sarili mo tong opinion, hindi opinion nila. Sa palagay mo yung sinasabi ng iba na sa mga sinasabi mo, maaapektuhan yung mga kaklase, mga senior na nakaupo ngayon sa gobyerno. Sa palagay mo, tama yung haka-haka nila na maaapektuhan sila dahil doon sa stand mo at sinasabi mo. Although, nandun naman tayo sa premise na sinasabi mo lagi bilang disclaimer na sarili mong opinion ito at hindi ito opinion ng grupo or ng batch ninyo at ng eskwelahan. Wala siyang binibitbit. Alam nyo, I'd rather keep silent kung opinion ng klasiko, no? Hindi opinion ko. Baliktad. Opinion ko, hindi opinion ng klasiko. Why? Because yung opinion ko, very confident ako, nakasenter sa tao, sa taong bayan. Now, pagka sinabi ko na yung opinion ko, hindi yan opinion ng mga member ng klasiko, parang, o klase, o kaya PMA, parang sinasabi ko, walang pakialam sa mga yan. Hindi sila kakampi ng taong bayan. I'd rather be silent about it, and then it is their choice. Kung papanik sila sa tao o hindi. Hindi sa akin. Okay, pumanik sa akin. Pumanik kayo sa taong bayan. Now, yung si Bongbong, bossing siya ni Mistako, no? Kilala niyo mga Mistako. Meron pang mga nandoon nagsisilbi. Wala akong masamang intensyon na mapasama sila. Kung magaling ang isang leader, why take it against them? Meron silang sariling disposisyon and they can always say, ay,
Hindi ko opinion yan, sir. Kung gusto ninyong continuous mag-serve kay BBM, go ahead, you serve BBM. You make the most out of it. You bring out the best in him. Sabihin mo, kung ako yung nandoon kay BBM. Bossing, mali ka eh. Mali ka eh. Mapupusoy tayo dyan eh. Yun. Kung hindi ka magbabago, ay quit. Ganun lang kasimple. Because yung personal na opinion mo, lihis sa opinion ko, sa paniniwala ko. Doon kami namahal ng sektor ng ating lipunan, Captain Dado, sir. Ito, palalim tayo ng palalim, ha? Kasi ito yung mga tanong talaga na gusto nilang marinig. Sir, pumunta tayo kay General Romy Browner, kay Sir Romy. Ito, hypothetical. Nabigyan ka ng chance na ikaw yung nasa posisyon ni General Omet. May nakikita kang mali sa gobyerno. Meron tayong sinasabi, sir, na hindi naman, yung binanggit mo kanina, napakaganda eh. Kasi hindi ka pwedeng tumahimik eh. May nakikita kang mali eh. May nakikita kang mali bilang chief of staff. Ang approach mo, nakita ko na, sir eh. Ano siya eh, hindi naman siya destructive, constructive siya. Hindi naman siya subjective, objective siya. Minsan may nasasabi tayong personal dahil siyang may hawak ng posisyon na yon. Sir, shortcut, nabigyan ka ng chance na maging chief of staff, may nakita kang mali sa ating commander-in-chief. Ano ang gagawin ng isang CSAP kagaya ni Sir Dado? Kung maganda yung unang-una, kanya-kanyang diskarte yan. Ikaw binigyan ka ng Estrella, diskarte mo kung how you will manage your boss. Mayroong sa management na tinatawag, managing your boss. Hindi porke sinabi ng boss mo kay private o government sector, laging tama yan. Okay. There's always a company or a government agency or whatever organization. Pagka sinasabi na ng boss mo, ganitong gawin mo, papasok dito sa ulo mo, ipoprocess ng ulo mo, and then from the head, bababa dito sa puso mo, titignan yung emotional character mo, yung moral fiber, at pagka nagkaroon ng conflict, doon magkakaroon ng ting! Red flag. Tapos, magkakaroon ngayon ng dilema. Susundin ko ba itong boss ko or hindi? Or if I am a friend to my boss, sasabihin ko, pwede ba tayo mag-usap? Yes. Mag-usap tayo. Tayo lang dalawa. Kasi pare, hindi ako, Mr. President, hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo. Mali. Kaya yung sinasabi ko, mapupusoy tayo. Hindi, kahit palitan mo ko 10 beses, mapupusoy ka eh. Hindi naman ako eh. Ikaw, kasi ako Chief of Staff ng Pilipinas. I have 180,000 men who will follow me. You have nothing. You have nothing. You have me to follow you. Now, kung kukontrahin mo ako, kinokontra kita ngayon, magagalit ka sa akin, personalin mo ako. Good luck for you. Kasi ako, as a friend, sinasabi ko sa iyo, I am your guiding angel. Sinasabi ko na ano yung tama at mali. Because, hindi porke ikaw nilukluk sa posisyon na yan, tama ka na lagi. Okay. Sir, excuse me, sir, no? Nakita ko yung the fountain that is coming from your heart, no? Na ikaw yung typical na kasama na magtatrabaho na handang i-correct. Handang dahil doon sa pagmamahal mo sa trabaho at pagmamahal mo doon sa boss mo, prangka kang i-correct. Parang yun nakikita ko. Parang may brave energy ka na kahit presidente ka, may nakikita kong mali, mapapasama ka. So, yun yung nag-drive sa'yo na nasabihin sa kanya, mahal na Pangulo, mali na tinatahak natin. Bakit hindi nila nagagawa, sir? They lack leadership. Sayon. They lack moral fibers. They lack the concern sa tao. Sa taong bayan. The reason why you are there is to serve the people. Kaya ayokong pumasok sa politika eh. Because araw-araw, konsensya mo, tumitilaok pa lang ng manok, kinakailangan gising ka na at iniisip mo na kung ano yung kikilos mo para ikagaganda ng buhay ng taong bayan. Hindi. Galing. Ang nakakayak. Nakakayak talaga. Ngayon, kung ang mga pinuno natin eh, walang pakil. Talagang parang may obligasyon ka eh, sasabihin. Take for example yung Senate, yung Congress natin. Binira, nagtanong lang eh. Si
Celis, tsaka si Badoy, nagtanong lang. Apo. Question, parang classroom. Ano nangyari doon sa 1.8 billion? Totoo ba yun ang gastos ninyo? Kinontempe, kinulong. Oy, kunti. Kaya itong katibayan, nagkaroon ng manifesto PMAyer. Maraming PMAyer, sabihin ko sa inyo lahat, maraming PMAyer na matitino. Maraming matatapang. But they choose the timing kung kailan sila magpapakilala. It's enough na merong isang Captain Dado na maingay. Mapungangero eh. Pero marami. Because sa mga nagsasabi sa akin, Bok, tuloy mo lang. Iking, ituloy mo lang. Tama yung ginagawa mo. Imagine, from a female, upper class, so many classes ahead, and underclassmen. Sir, believe kami sa iyo. Isang upper class sasabihin, kilala mo sarili mo. Hindi ko kaya iking. Yung kaya mo, yung ginagawa mo, kala ko negative eh. Pero tuloy mo lang, bravo. So naniniwala ako, sir, na kahit tama yung ginagawa nyo, sinasabi nyo, nanggagaling sa puso, may pundasyon siya, marami pa rin basher or maninira at hataking ka pababa. Ano ang tingin mo dito, sir? Ang tingin ko dito, hindi nila kasi kaya gawin yung ginagawa mo sa ngayon. Gusto nilang gawin, hindi nila magawa. Gusto nilang simulan, hindi sila makapagsimula. Ano ang nakikita mo rito, sir? Sa mga naninira sa'yo, lalo na, siyempre, kakilala mo, kabats mo, may pagkakaiba ng opinion, pero dapat respetuhin nila yung sinasabi mo at nagpapa-apekto ka ba sa kanila? Hindi ako nagpapa-apekto. Although, sige, I would admit na it hurts me na to know na nagkasama tayo, nirespeto kita, nagkasama tayo, kilala kita, kilala niyo ako. Tapos, ganyan na lang. Mali ang ano. And then, pagpepiestahan nyo ko sa isang chat group na hindi ako miyembro. Na sinasabi ninyo, mag-miyembro ako, pero ayoko. Bakit? I will not give you the opportunity na pagpiestahan nyo ko and then to justify kung ano inisip ko and then you dictating to me kung ano yung dapat ko sabihin at hindi ko dapat sabihin. Because I believe this is a free country. I can say what I want provided that is within the bounds of our laws. So, hindi pwede. Ngayon, may mga basher, iba-iba yung level eh. May mga bayaran, wala kang magagawa sa mga bayaran. Trabaho na yun sa kanila eh. Pag-ikot ng gulong, maubos kayo, mga bayaran. Mga kurap, mga ganon. Pero itong mga misplaced na morals, itong iba na mga yun, sinasabi nyo na bakit hindi nila kaya o nagkataon lang na ako yung biglang nag-ingay, nagsalita nga ako, biglang na-interview, biglang na-endorse ako, and then salita. Sabi nga sa inyo, dog food lang eh, yung aking inaano eh. Pero nagalit ako nung sinabi nung nangyari kay Celis sa Dr. Badoy. Ginising nila ako. Ilang beses ko sasabihin, umalis ako sa serbisyo kasi ayoko, natakot ako sa sarili ko. Iyan mo sa akin kanina. One main reason is yung 89 ko. Government negotiator, hindi in-honor yung bititawang salita, kinulong lahat ng tao. Ang usapan, ang isang ikukulong lang si Colonel Galvez, class 71. Okay, siya yung nagdala ng tropa. Pero nandoon yung mga ibang personalities, even the politicians, hindi nakulong, nakatakas pa sila. So, at the end of it, kinukulong pa ako. Gusto nila akong kulong. Hindi pwede. Kasi justified yung akin eh. May utang na loob ang Pilipinas sa akin. Sa totoo lang, 6 kami. And 1 General Luga na nandoon sa Makati na. Imagine, sa 6 na yon, in credit, General Nile, Colonel Adan at that time, Captain Pangilinan, yung naging Bucor. Captain Ang. And then si Mistako, Dudong Paune, 83, at saka ako. Itong dalawa, Ang and Paune, intelligence. Ako, Nika. Wala naman akong papel dyan eh. Nag-atid lang ako ng instructions. Emisary lang ako, galing kay General Canieso, kung anong advice sa inyo, Danny Lim, Captain Puruganan, and all the rest, ano ang gagawin ninyo. 3 option. 1, fight it out, patay kung patay, and save the day. At pinapakilala yung ranger kayo. 2, fight the war another day. 3, surrender. Ganun lang, 3 options lang. Anong pinili nila? Surrender.
So I said, kung magsusurrender, huwag niyong gamitin yung surrender. Walang ranger na nagsusurrender. Kaya return to barracks na nangyari. Okay. So, last minute, pwede ba ilabas yung firearm nila, personal? Kaya parang nadinig ko na yun, yung kay Galvez, na sa yung personal na firearms nitong mga rebelde. Yes. Ayaw i-surrender, i-keep nila. Pero yun nangyari sa Makati. Personal firearms, you keep it because you will have use for it one day. Kung mahal yung gobyerno So why are you barking on the wrong tree? Yun yung kay Galvez. Anyway, kung merong issue sa kanya, demandan nyo. Correct, tama. Okay. Sir, nakita ko po dito sa ito po ay independent body po tayo, no? Genuine People's Initiative. From the okay, na actually ito po kami sa harap po ninyo, sir. Meron po tanong po sa inyo. Itong ipinaglalaban ng taong bayan, itong issue na nangyayari sa bansa natin, mayroon bang timetable? Pwede pa ba nating i-postpone? Pwede pa ba nating antayin ng isang ibang leader? Antayin pa ba natin na bumaliktad ang mga araw bago umaksyon ang mga dapat umaksyon? Tanungin po kayo, sir, kung kayo po magdi-decide kung kailan kayo a-action, kailan? Kailan po ninyo, kung kayo po mabibigyan ng pagkakataon na itama na ang nangyari sa bansa natin, pwede pa bang ipagpaliban ka? Dalawang sagot doon Dalawang sagot. One, an intelligent decision. One, an emotional decision. Emotional decision, ngayon na. Kasi habang tumatagal, lumalakas sila. Lumalakas yung kaguhan. Lumalakas yung korupsyon. Dumadaming perang nakukulimbat. Sabihin natin yung gawa ng Diablo. Yes. Good and evil. Lagi yung So, may mga nagsasabi, kung emotional ka, nauna. Ngayon na. Magkita-kita na tayo sa kalsada. Pero, the smart and the thinking, ayoko ng thinking Pinoy, Tapos, baka mauwi tayo sa TP. Baka mauwi tayo sa klase. Siguro, thinking dado na lang. The thinking Filipino. The thinking Filipino. The shrewd Filipino, the smart Genuine Filipino. Genuine, freedom, peace-loving Filipino. Pwede ka pang maghintay. Isipin nyo, Spaniards, 400 years. Pero June 30 is exactly 2 years that BBM would be 2 years in office. And the 4 years remaining out of the 6 years, yun yung remaining, no? Na Vice President, in the event na nag-now na by June 30, anything can happen. Kung hindi niya ma-reverse yung situation, the BBM will, and his cohorts, will not finish the term. Ganun kasimple yun, because the people will rise up. Ayaw na ng tao ng nakawan. Ayaw na, napakasimple ng problema. Ayaw na naghihirap ang tao. Ayaw na nabigas sa 20. Ayaw na ng nangungulimbat. Ayaw na ng tarang-talukuhan. Parang ibig niyo sabihin, enough should be enough. Yes, but may mga sektor tayo na naniniwala, instead of doing it now, which will only give the Vice President 4 years of presidency, why not either 6 more years, total of 10 years? Because there's a provision sa Constitution na anyone na Vice President who succeeds seated President for purposes of may nangyari, etc., hindi nakatapos, na-out ng tao, whatever. Exactly just like Gloria Macapagal-Arroyo. Yes, okay. And ERAP. Yung kay ERAP, 3 years. Ito, by June 30, exactly 2 years na siya, so may remaining 4. The provision sa Constitution is that an elected Vice President who succeeds the unexpired term of the President, remaining term, na 4 years, more than 4 years, cannot be re-elected to the position of President by 2028. Okay. Nakalagay yun. Therefore, kung gusto mong ngayon na, kung by succession, assuming na hindi military takeover yan, assuming na hindi military government,
assuming na hindi si Tatay Digong ang tatayo o sino mang military man ang tatayo, not me. Malinawin ko, ayoko makulong. Oo. Ayoko makulong. Pero pagka malakas ang puwersa, it's me. Oh, di ba? Sir, yung, tapusin ko na to. Okay, sige. So kung ngayon na, 4 years lang. Kung hintayin mo yung 4 months, Pa. yung 30, another 6 years siya. You're giving her a chance. a chance to have 10 years. And that's a smart play. Importante. Tanong rin to ng taong bayan. Ano ang kasiguraduhan na pag bumaba si BBM at umupo ang isang Sara, mababago ang bansa natin? Samantalang si Digong, marami siya nagawang kabutihan. Yes. Pero aminado rin siya sa sarili niya na hindi niya And natapos. May shortcomings din siya. Agree. Ano ang katibayan at pangahawakan ng taong bayan na magagawa ni Sara lahat ng pagbabago habang nandyan pa ang mga nasa Kongreso na humaharang rin kay Digong dati at ang mga nasa Senado? Ano ang pangahawakan ng taong bayan na totaling mamomolde ng isang Sara Duterte na yung failure ng tatay niya ay tama niya nang naaayon sa kagustuhan ng taong bayan habang nandyan pa yung mga kalaban nila sa Kongreso na may numbers at kalaban rin sa Senado na may numbers din? That's, to answer that, no, the sad reality is that there is no assurance. There is no assurance. If the people of the Philippines decide one day after June 30, tama na, that gains the Vice President, Sara T, A chance. a chance to have 10 years. Yes. Era. Probably because GMA formula. succession. Now, yung tanong mo, ano yung guarantee mo? None. Ngayon, ang tanong, balik yung tanong. What is the guarantee na kung hindi si Sara, ganun din yung magiging resulta. Therefore, what do we have, Philippines? We have a Vice President now na ang given na walang contestation, walang Under walang the Constitution. Under the Number the Constitution, Madam, succession. Yes, succession. So legal. ito legal. Number Saan? 2, Dyan number sa 1, performing agency. Uy, Meron siya yung palang ano, head Wire. ng Mediating. Oo. Mediating Hindi agency. sila kaya. Number 3, siya yung Ito. top runner Ito na lang, na madam. political na Mas mabilis official, ko eh. na government official, na ang taas sa survey. Pala. Talo niya, presidente, talo niya lahat. Si Tambalolos, Napulela, pinundun sa ilalim. Ah. So, we have a Sara Duterte to go on with. Tama. Now, it's a struggle. Okay. Kung kunyari hindi siya nakaperform ng gaya ng ine-expect ng tao, first, communicate. Tao. Ang ginawa kasi ng tao ngayon kay BBM, nagko-communicate. Dinedme. Yun yung failure. Now, Sara will not fail if when the people try to communicate, she will be able to communicate also and address Nakakonect na ba? whatever action Oo. or probably come out with a meeting of the mind. We can say that a balanced consultation on both ends. So Correct. balik tayo dun sa ano, sir. Ito po, wala akong nakita na calling or pagtawag ng pagbaba dito po sa sinasabi ni sir, no? Actually, medyo mahaba pa yung 4 na buwan na pag-isip niya na magdesisyon kung anong dapat niyang sundin. Correct. Okay, so Baguhin niya. hindi po panawagan, nakita ko po to make it clear, hindi po panawagan na bumaba ang presidente, kundi 4 na buwan na binibigay na timetable, Maray tama pa. 24 hours a day na pwede siyang mag-isip ng 4 buwan na itama at sundin at pakinggan ang nararamdaman ng taong bayan kung saan pwede na. Actually, yung nakikita ko sa iyo, sir, na gagawin ni Vice President pag siya ang umupo, yung pagkaupo niya at inupo ng taong bayan, ngayon, kung hindi na-address ni Pangulong Bongbong yung inyong mga boses, andito ako ngayon, makikinig ako sa inyo. Kung ano ang gusto nyo ngayon, sabihin nyo na. At yun ang ipapatupad natin. Yes, kasi Pwede pa bang gawin ni Pangulong Bongbong without 4 months? Ay, ako na sasagot sa iyo. Sige. Pag under Bisaya ka, mahirap mong gawin. at saka lagi ko sinasabi, you cannot change the character overnight. Kung yun ang
yan ang latag mo, yung character mo. You cannot simply adapt, mag-costume ka ng magaling na leader, makabayan na Makabayan, tao, oo. na leader. Oo. Hindi eh. Kasi kung ang palaki sa iyo, ang upbringing mo, isang tao na laki sa layaw, Yes. nagagawa mo yung gusto mo, dead back ka, and it shows. Okay. Mahirap. May sakon na, nasaan siya? Party. May Formula 1 siya, pero hindi siya pa-attend dito sa mga ano. So, pinapakain ka ng taong bayan sa Malacanang, yung tao, naghihirap dun sa bigas na kwento. So, ang dami mong hindi na-address. Napakasimple, kunyari, ang sabi, may problema sa droga. Okay. Simple, magpa-drug test ka. Tama. Bakit ayaw niya magpa-drug test? Baka totoo, yun yung ano doon, baka totoo. Hindi Give- natin alam. oh, given assumption na kasi pag hindi mo tinupad yung calling ng taong bayan na magpa-test ka, hindi mo maiiwasan yung mga tao na mag-isip. Kaya sa pinoto ng tao, sipin nyo, pinalitaw ni Tatay Diggs yung merong isang candidate, blind item. Yes. Naglabas bigla sila ng drug test, pero hindi PIDEA. Okay. Private na drug test. Nakita ng tao negative. Ang tao, wow! Oh, yan ha. Binoto. Ang maraming circumstances na nag-aano sa tao, nag-invite sa tao, siya rin boto. Marcos will redeem the family. Hindi ang gagawa ng kalokohan, etc. May ginto, etc. So, ibig sabihin, sir, you are now getting that picture na before pa naging presidente, parang naririnig natin kasi sa taong bayan na yung 31 million na budol. Posible po ba na pati COMELEC na budol po rito? Kung yung ginawang result ng kanyang drug test ay isang ano lang, gawa-gawa lang. Kasi kung fake yun, ang pinakasolusyon dyan, let's go to a drug test now. With the witnesses. Oh. With the witnesses. It's PIDEA. a supervised, kunyari, kahit hindi nga PIDEA, in question na yung PIDEA ngayon, because PIDEA came out the next day when President Duterte, Defended. instead na blind item, sinabi na pinangalanan durugista to, nasa narcolis ito. Ang dapat sinagot niya, hindi PIDEA. Ang dapat sinagot niya, ay shocking yung balita, di ba? Opo. Pero I admire President Duterte and there's no quarrel about this. At saka salamat, I sincerely thank you, President Digo, the father of my partner, Sara, na yung for giving all these mga pintas and everything. Haka-haka. Mga haka-haka. Now, para tapusin na natin to at para Clear. political drug ang effectivity. Okay. Kung hair follicles, etong sabi, kung may haka-haka rin, patay na daw siya. Iba na raw yan. DNA mo na rin Tama. para once and tapos for na, all. once and for all. Wala na. DNA at saka drug test. One-stop shop. O di tameme yung Pilipinas, marami kayong ek-ek. Sige. Ngayon ang tanong, gagawin mo ba niya? Palagay ko hindi. Kasi alam niya, kung wala siyang itinatago, gagawin niya. Kung may itinatago, alam natin common sense, hindi niya gagawin. Ito, Captain Dado, sir. Ito pa yung isang talagang mainit-init na mga issue ngayon. Sa dami ng nangyayaring korupsyon. Sa PNP, yung last September na ng raid ng mga Chinese, ngayon lang lumabas yung Ang hatol issue. sa kanila na yung 27 million talagang ibinulsa at nasibak na yung mga pulis. Ngayon, may kinakaharap naman si General Galvez tungkol doon sa pag-surrender ng MILF na sinabi niya sa Senate hearing, 4,000 lang instead of 40,000. So may nawawalang almost 3 billion. 26,000. 26,000. Kasi So, 2.6 billion eh. Idagdag niya pa, Professor, yung PCSO. Tapos yung PCSO. So ito, mga sangay ito na pinaghuhugutan rin ng intel or pondo ng presidente. Yes. Lalo From the office. PCSO. From the office Ngayon, of the president. ang OPAC is under Office of the President. Okay. Ang PNP, Chief of Staff Monitoring, Commander-in-Chief, Presidente rin. How about Sir Dado, saan mga nakikita mo ito na hindi na ito bago eh. Pero ang masakit na isipin,
hindi lang 100 million, 500 million, billion ng kuraputan ngayon eh. Nakakaiyak. Dami pera ng Pilipino. Kaya sinasabi natin, paalayan pa natin ng Barya pa na. 4 years yan, or 6 years Na ganon. yan. Nakakasal naman. Sa akin, matagal na yung 4 months. Ano masasabi ko? May mga input tayo ng retired military natin, may input tayo na active na mga kapulisan. Kung ang isang kagaya ni Captain Dado, mabibigyan ng chance. Sa akin lang to ha, hindi ko inaano yung opinion ng iba sa aking opinion. Kung papipiliin ako between Sara at saka sa isang tao na nakikita talaga yung maraming mali at walang commitment, ibig sabihin hindi siya nangangako pero nakikita niya ang mali. Magbabank na ako, aangkla na ako sa isang Captain Dado na maging presidente kaysa sa isang Sara na yung mga nakapaligid pa rin sa kanya. Magiging kalaban pa rin niya. Magiging kalaban pa rin niya. Ano ang take mo rito? Kasi sarili ko itong opinion, Sir Dado. Mga kaibigan, mga kabrigada, magalit sa akin itong mga to. Aawayin talaga ka namin. Isa sa Hindi ka namin first time na makita ka namin, aawayin ka na namin. Magalit sa akin. Todo na to. Gusto ako isubo Please, eh. huwag kang magalit sa Hindi amin. ako gagalit. Nag-aawayin ka namin. Ang mga nagsasabi nga, tumakbo ko. May magsabi, congressman. May sabi, senator. May sabi, vice president. May magsasabi pa, presidente na. Pero ito, I would like to clarify. Let us give Sara. Ayun, may isang Hindi kandila. ko siya kapartido, hindi ko siya kakilala. I am banking on the Duterte bloodline. Ha? Inyo ha, that is your I am banking. That's your Kung kayo, susunod kayo sa akin, ano pa naman yung panoorin natin? Because the best that the Philippines got right now is a Sara Duterte. Who has the bloodline? Huwag nating pagkainipan. Nandyan ako, hindi ako mamamatay. Ilang beses ako muntik mamatay, hindi ako namatay. Hindi pwede. Now, kung sakasakali, wish, wala akong kagustuhan na pagsamantalahan kayong lahat, Apo. tiwala ninyo, wala akong wish. Ang gusto kong mangyari, bago tayo pumanaw lahat, in our lifetime, maayos natin ang Pilipinas. Okay? Kung si Sara kayang ayusin ang Pilipinas, one shot, 3-pointer, di ba? 3 points. And then, ano siya? Layup eh. Layup, Basketball, layup. Pagka hindi niya maayos at kunyari, tulungan natin siya, mga Pilipino, tulungan natin. Baka mapasama kayo, walang kinikilingan. Tinatanong That's niyo okay, ako eh. that's okay, that's okay. That's okay. Ngayon, That's your kung freedom. walang kinikil, kung kumbaga sa ano, bigyan natin ng pagkakataon because she is positioned at the moment constitutionally, di ba? With the right backing, with the right performance level, so siya na. Now, kung hindi mangyari yung inaasam-asam ninyong Pilipinas, sabi ko nga, communicate with her. And we will always be there to communicate with her. Support her. Walang mangyayari sa Pilipinas if we continue to be divided. We have to be united somehow, somewhere, over the banner of one kingdom. Isang kingdom. Hindi pwedeng Mindanao lang, hindi pwedeng Visayas, Luzon lang, hiwa-hiwalay, walang mangyayari sa atin. So we have to master lahat ng strength natin para maging ano tayo lahat. Maayos tayo. tayo. Now, kung sakasakali, hindi maganda yung magiging ano, I will throw myself into the arena. Papasok ako. And then, yung sinasabi nyo, okay. Then, kung yung tao palulutusin tayo, okay, fine. And then, tapusin natin ang problema. Ayusin natin. Napakaganda, sir. Hindi siya nag-research ng malalim o nagtanong sa taong bayan, nagbank lang siya ka DOH, sa sinasabi ng DOH at nag-create siya ng IAT. Ito yung takot talaga, ito yung katotohanan, Sir Dato. Na pag umupo ang Sara at nag-utos na naman ang World Economic Forum through World Health Organization at utusan ang DOH na magkaroon na naman ng panibagong pandemya, mag-create. Kasi kinikreate nila to eh. Ito ang takot talaga ng taong bayan. Sundan lang niya yung naging desisyon ni PRRD na sige lang, sundin natin ang DOH dahil sila ang mayroong kaalaman rito, sila ang mayroong authority rito. Which is nakita natin sa laban for the last 4 years, mali yung naging desisyon ni PRRD na hinayaan niya lang ang DOH na mag-decide. Alam niya ito, sir. Alam niya ngayon niya lang na-realize na dapat pala nakialam ako rito.
Ito ang takot ng taong bayan, sir. Baka mangyari na naman na maulit kasi bakit? May kine-create na naman silang bagong pandemya ngayon eh. Na, May buwan na. May buwan na target sila. So ito lang ang takot ng taong bayan. Kung magkukumit si Sara na never kong hahayaan ang DOH na ipatupad ito, kukonsultahin ko ang taong bayan. Tatanungin ko hindi lang ang DOH, kundi ang mga private practitioner, mga integrative doctors, lahat. At yun ang susundin nating desisyon. Kasi pagdating sa katawan natin, Sir Dado, meron tayong tinatawag na autonomy. Correct. Walang sino man pwedeng pumersa sa atin pag alam nating makakadisgrasya sa katawan natin. Correct. At hindi sila pwedeng magsabi na threat tayo sa iba dahil wala tayong bakuna o ayaw natin ito. Kung masisigurado ng isang Sara na hindi ko ipapatupad yan at bibigyan ko ng laya ang taong bayan na mamili, tanggapin nyo o hindi yan at hindi natin susundin ang sinasabi ng World Health Organization dahil di naman talaga natin kailangan yan, palagay ko kaya natin pagtulungan na mag-commit si Sara sa taong bayan at hindi lang yan. Yung stand ng Kongreso, Senado at saka Senado. Ito pa yung pangalawang tanong ng taong bayan eh, bukod dun sa nauna. Paano ko kontrolin ng executive branch ang equal right, equal power na meron ang Kongreso at Senado samantalang sa botohan lagi natatalo minsan ng executive kapag nag-join ang Congress at saka Senado. Nangyari na ito kay PRRD. May gusto siyang ipatupad, sinalungat siya ng Kongreso at saka ng Senado. Ano ang lakas ng isang Sara Duterte na kaya niyang baliin, kaya niyang iveto ang nakikita niyang mali at konsultahin niya ang taong bayan. Kapag kinonsulta niya ang taong bayan, kaya niyang iveto eh. Kahit anong batas. Yan po yung Dalawa lang yan, Brother Perdi, Sir Dado, na gusto ng taong bayan. Kung yan may paparating na kay BP Sara, palagay ko tama ka. Siya lang ang nasa tamang posisyon by legality. Kasi siya, by hierarchy ng succession, siya talaga. Pag nagka-problema presidente, by legality, siya talaga. Pero ang gusto lang ng taong bayan, yung commitment na hindi na mauulit yung dilubyo na naranasan natin nung nagkaroon ng pandemya at yung dilubyo na naranasan ni PRRD sa Kongreso at saka Senado. Hingi ka ng volunteer, dapat meron. Okay, consultation. Pero kung titignan mo, kung ganyan, repeat performance, dapat meron ka ng advisor ng ano. Kung, mas maganda pa kayo kuha mo, madam. ano pa? Tingnan mo yung kuha ko, halata pa kayo sa leeg. Pandemic char, no? Gano'n. Tingnan mo And sa'yo. then, kuha ka lang muna, isang squad, 7 tao, 10 tao, volunteer. Diba? O sino gusto maging guinea pig? O sige, pengi nga COVID, pengi nga nung virus. Sige, ilagay kayo sa kwarto. Ilagay kayo lahat sa kwarto. Tayo, sabi tama. O, then tignan natin, kakalat ba? Mamamatay ba tayo? Para sigurado. Because, tama. kung bakit mo injectionan yung baboy kung yung lahat ng okay yung manok mo kung yayariin mo yung lahat ng manok mo 30 milyon o lahat ng baboy mo 1,000 baboy ano na ba yung ating theory na mali o de sige any volunteers meron ka pang bayaran pa kita bigyan pa kita 1 milyon sino gusto kumita rito? Ang daming volunteer niyan 1 milyon o sige lagay ka dyan sige ipausok mo lagay mo lahat ng virus dyan o sige virus number 1 virus number 2 3 o tingnan natin and then nandyan yung mga doktor you can do it in one remote island na walang tao Correct. so that it can be done imbis na bili ka kagad ng billion na doon ako galit yung bumili tayong billion nag-expire Ibig sabihin Sir Dado, no, may trial and error. yes pilot Yun ang pinaka-epektibo na hindi malagay sa alanganin ang taong bayan. because if you're dealing with 110 million Filipinos the safe and the smart no way to do it if I were the one. At teka muna, 100,000 Pilipino, 115 million. Actually, 118 million to be exact as of 2024. Kung peke kung palpak yung gamot na babayaran din namin, nagtitirahin nyo kami, sige, na kailangan, testingin ko na yung mga bata ko. Tsaka, nuclear, biological, chemical warfare. Pero kung papapasukin, doon pa lang support natin, harang na. At saka, preventive At saka, yung examination doon sa papasok na gagamitin na iturok sa tao, importante yung transparency of the examination.
kung anong laman. Yes, Anong laman nung bago natin itoro, kahit pito lang tayo, ay kahit paano may preemptive na itetest yon na tignan kung anong talagang laman. At every time, there is a periodic time na tinitignan lahat yung papasok na vaccine sa ating bansa. Dadaan sa isang masusing pag-examine. Virus, pandemic, Dadaan lang sa mga DOH. bakuna, Silpak sa tap. they are all reactive. Na? Para ka nang Why not be proactive? tinatay. Yes. Ano ang magpapalakas sa Pilipino na pwede mo ipagmalaki sa buong mundo? Pucha, itong Pilipino na ito, matibay, huwag mong pakainin. Ilagay mo lahat sa sakit. Ilagay mo, kahit inumin mo, painom mo dyan, kanal ng tubig. Hindi yan magkakasakit. Actually, Sir Dado, merong Pilipino na nakaimbento ng mga gamot kahit saang mang virus yan. Actually, kung pinatulan nila yan, nakilala tayo sa buong mundo eh. Kaya niya. Ayun, damo. Hindi damo, sir. Yan yung pabunan antiviral injection. Yung pupunan. Ayan. Pupunan. Ako, subo ko yan, Kumalat sir. yun eh. Isa ako sa naging spokesperson nila at nilapit ko yan sa gobyerno. Hindi lang nag-prosper dahil ayaw ni Duque. Kung yan ginamit, kahit anong klaseng virus, kaya niyang gamutin. Totoo yan. Pero hindi pinagbigyan ng gobyerno kasi walang kikitain ang DOH eh. Gusto nila yung galing sa labas. Kaya nga ang problema sa atin, when there is a turn of events, pagka umikot yung gulong, itigil ang korupsyon, ang number one nating problema. Actually, pangalawang problema na yon. Ang unang problema, ang kalaban natin, sarili natin. Correct. Kapwa Pilipino. Correct. Tayo. Sisiraan tayo, wala tayong paninindigan. Wala eh. At Wala lagi nating sinisisi ang mga nakaupo samantalang ikaw ang pumili ng nakaupo. Correct. Ayan. Correct. Okay, balik po tayo doon sa sir, itong assessment from the time of President BBM take off into office up to this day, up to date. Buhay ko walang ampag. Kung ikaw ang tatanungin ko po, Bansa pa kaya? sa assessment mo, maituturing na po ba na there is failure of governance? Sa inyong pag-a-assess, no? Maituturing na po ba na there is already a substantial evidence that good governance is no longer existing? Yan ang problema nitong administration. Bilang na yun. And sa totoo lang, Pilipinos, we want because ang ganda sana ng legacy ng Marcos name na na-recover. Tama. Binigyan natin siya ng chance. Sinayang eh. Ngayon, nasayang eh. Now, yung tanong mo, bakit may PCSO? Bakit may Chacha? Bakit may corruption? May resolution 10? May fake initiative. Bakit mga fake initiative? Bakit may abuso, pag-oppress ng mga rights ng tao? Pinapatay yung mga Facebook, mag-share ka lang. Wala na. Share yung account ko, ha? Isa pang Tama, i-record nyo. I-record nyo. Isa pang nakita ko dito, sir, actually, yung balanse ng pagtingin natin sa ating mamamayan, no? Kasi parang nakikita natin, ito yung hindi nasisilip ng bawat administrasyon po. Yung na-oppress yung mga katribuhan po natin. Yung part ng tribu po natin. Ano pong masasabi nyo? Kasi parang matawag ba ito na ethnic cleansing, na pinapaalis po natin sila sa mga lupa nila, tinatakot po nila, inaagaw po nila yung mga lupa ng ating mga katribuhan, wherein sa batas po talaga sila po yung may-ari ng mayoryang kalupaan ng ating bansa. Can you give me, sir, dito ka sa Baguio, naaaral mo siguro, napapakiramdaman mo yung mga tribo natin dito. Ano ang kalagayan natin? Meron naman silang mga tribal lands, no? Not so well versed, pero nagiging problema rin nila na may mga nagka-counterclaim sa kanilang mga claims. Yes, po. Tapos nagkakaroon ng question dun sa pag-issuance ng mga title na may problema, taon. Actually, generation na nga eh. Patay na yung mga principal, Yes. mga anak na lang nagpapalo. Ang sa akin, we should empower yung ating mga people sa tribe, ethnic group, lahat sila, na very proud sila to say, ay, Ibanag ako, o kaya Igorot ako, o kaya Mindanao. No?
Sorry, hindi ko alam. Magindanawan. Magindanawan. Tausog. Tausog. Manobo. Yun, Manobo. Ito. So, ang punto, bakit hindi natin bigyan sila ng pagkakataon na umusbong na parang they have a right Yes. to seek their own destiny also, or to be provided the means na yung kabuhayan nila, ma-uplift nila. Kung pwede nga lang turuan natin sila how to govern themselves o kaya how to manage themselves, bigyan mo ng livelihood o whatever. Give them the means, hindi yung ayuda, mali yung ayuda na yan. Because yung ayuda, tinuturuan mo lang sila maging dependent sa'yo. Yon ang strategy ng gobyernong ito. If you have 30 million Filipinos na nagde-depend sa ayuda, na ang ginagamit pera galing sa inyo, na nagbabayad ng tax, ayuda, then you have right away 30 million Filipinos na nagde-depende sa gobyerno, na kung ano sabihin ng gobyerno, para hindi mawala yung ayuda nila, susunod sila sa gobyerno. Kung anong gusto. Divide and rule. That's the strategy. Ito, Brother Perdi, bago tayo magtapos, dahil alam natin may busy to si Captain Dato. Sir, ito, puro hypothetical lang ito. Kasi hindi naman natin sigurado na mangyayari o hindi mangyayari. Nagkaroon ng pagbabago dahil substantial ang documented evidences. Overwhelming ang documented evidences ng poor performance at ng mga hindi magagandang gawa ng nakaupong Pangulo. Ngayon, natunugan niya na may pagbabagong gagawin ang mga taong bayan. Katuwang ang ating mga noble military, katuwang ang ating mga noble MNLF, mga Muslim brothers natin. At nanindigan pa rin ang mga military dahil sa aking isip, baka sila'y nabayaran na nila, tambalos-los o hindi dumag. Nanindigan sila na kahit anong mangyari, kahit mali na nga ang presidente at gustong palitan ng taong bayan, nanindigan sila. Ibig sabihin, lahat ng taong bayan na magsasabi na tama na, stop na si BBM, at ito naman ang iupo natin by hierarchy dahil nga napatunayan ng karamihan na talagang si BBM talaga failed na siya bilang presidente. So, ano ang nakikita nyo, sir? Mananindigan pa rin itong mga active natin na mga kapatid na sundalo against sa mga noble na nakakita ng kamalian. Saan tayo patungo, sir? Well, abangan natin kung ano yung dadali ng tadhana. Never lose trust and faith kay God. Pwede kang mag-fail sa pagtiwala kay Bibi Sara, kay Bongbong, o kaya sa armed forces as a whole, sa mga institution, or kung sino man yung mga nakikita nyo mga nandyan, mga senator, congressmen, fail sila. But you will never go wrong pagka ang tiwala mo sa langit. Di ba? Kasi whatever na gawin mo, pagka ang tiwala mo nakaangkla sa kigat, sa langit, no matter what, He will be there to protect you, to guide you, and then to deliver you kung saan man pupunta. Dadating yung panahon na yung armed forces natin, makikilala ninyo. Ako, buong tiwala ako sa armed forces at sa PNP. Kahit yung iba minumura na, kahit yung sinasabi ng iba, nabayaran na. Now, kahit bayaran nyo yan ng 1 milyon, hindi nyo kayang bayaran lahat ng tao sa armed forces. Remember, EDSA 1, 2,000 less than RAM na mga nag-mutiny or nag-kudeta, nadaig ang 60,000 plus strong na armed forces at nasipa si Ferdinand Marcos Sr. Sinasabi may hand yung US. May hand yung US o wala US. Ang punto, merong kilos na nagkakitaan, nagkalabasan ng bara. Kahit sabihin mo, loyal ang isang general, loyal itong mga general na PA mayor na nagsalita, pro tambalos-los. No ngayon, di ba? No ngayon, hindi ako natatakot. Bakit? Matakot kayo sa taong bayan. Di ba? Because people of the Philippines, yung beses sasabihin, sovereign will over the Constitution. Ito yung government, ito lang silang lahat. Tayo nandito. Ang kasunod natin,
Sa ilalim tayo ng langit. Kaya ang sabi ko, ang tiwala, pataas ang tiwala. Huwag dito na titiwala ka sa Constitution, pinapalitan na nga. Tiwala ka sa government, ginagago na nga tayo. Ang tiwala kay Lord. So dumikit lang. Doon ka lang manalig. Kasi pagka nandun tayo, hindi tayo hindi tayo masisira. Of it will, good will triumph over evil. Kahit sinong satanas yan, mamamatay lang yan, malilipo sila. Mind you, people of the Philippines, government of the Philippines, there will always be time for reckoning. Always time for reckoning. Dumama kayo ng dumama ngayon. Pero nakikita lahat ng langit yung nangyayari ngayon. Huwag kayong masiraan ng loob. Because sooner or later, ang taong bayan mapupuno na. Mapupuno. At pagka napuno yan, ang ingatan ninyo ay yung punong-puno na hindi magpatawad. At inauthorize ng langit na katayin kayong lahat. Na i-redeem niya ang bansa. The people of the Philippines, dami nun, milyon yun. Ano magagawa ng 1 milyon sa gobyerno? Wala. Anong gagawin ng 100 kampi sa'yo? 100,000? O yung mga core group mo na 300 congressmen, 20% na ito. Ano magagawa niyan? O armed forces na 180,000. Bagkos yung armed forces sa kay PNP, kakampi pa doon ng taong bayan. Yun! Yun yung punto. Kakampi ng taong bayan. Because professional yung iniwanan namin. Yes. Very professional. Yan, yung mga commander, fine, let them, huwag niyong pangunahan. Huwag niyong pangunahan. You draw strength not from them. They will draw strength from you. From you. The people of the Philippines. Tayo, people of the Philippines, draw strength from God. Amen. So yun. Kaya mahal ka ng taong bayan, Sir Dado. Bago tayo magtapos, Sir Dado, kaharap mo ngayon ang taong bayan. Kaharap mo, nasa critical tayong Kayo sitwasyon. magbayad nito. Kaharap mo Sir, ang taong bayad bayan. na po. Kaharap mo, nasa critical tayong sitwasyon. Ano ang mga salitang bibitawan mo sa kanila, sa taong bayan, nasa critical tayong sitwasyon, para makawala tayo dito sa sitwasyon to? Go ahead, Sir Dado. For your last word, Go ahead, sir. Para naman ako nakapako sa krus noon, last word. siyempre nakatingin sila sa iyo, sir. Nakikinig sila sa iyo. Kaya ano lang, cool lang. We struggled against the Spaniards for 100 years. Naantay Against the natin. Japanese for 4 years, 5 years. Against the Americans na kino-question natin. At kakampi natin ngayon. Na? Malalim tong issues na to. Ang inihiling ko sa inyo, alamin ninyo who are the forces at play. Ayaw natin na gamitin kayo, gamitin tayo for something that the outcome will benefit a few people, a few countries. Pwede itong laban between China, US. Pwede. Pero kung nag-iisip tayo, hindi tayo basta-basta mabubutata. Yes. Ang laban nato ay laban ng Pilipino para sa kagaganda ng Pilipinas. Wala dito ang China at US. Wala silang pakialam dito. Ang laban nato is laban natin. Pilipino, between ourselves, no? So, ang kinakailangan lang, relax, alamin lang yung nangyayari, you build up confidence, we find strength within us, from each other, at dadating yung boiling point na yun. Hindi yun maiiwasan na, dadating na yun. Sir, kaharap mo ngayon ng ating mga kapatid na sundalo. Nasa harapan mo sila. Gusto natin mapayapa, gusto natin unity papunta sa peace. Yan ang nakikita natin. Kaharap mo sila ngayon, sir. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila, sir? Para yung hirap na nararanasan natin ngayon ng taong bayan ng bansa natin, maibsa na. Go ahead, sir. Sa mga active, ano lang kayo, maintain. You follow the chain of command. Ito yung chain of command, no? From the private to the teniente, captain, major, lieutenant colonel, then the generals na. Follow Bronner. Follow Bronner. Yun yung request ko sa inyo. He is a commander na sa tingin ko will do well if push comes to shove. Follow Acorda when as a commander and pagka magkakapakilalahan yan di ba? Commander kita, tingin ko sa'yo, gago ka, ay ba't kita susundin? Tama. That's why, you do not have a of command. Correct. But you have the leadership ability and skills to bring your command to
where you should be, which is defending the Filipino people and the Constitution. Follow the chain of command, unify. Doon dapat ang armed forces. Huwag kayong sausaw, makilahok, because hayaan nyo ang taong bayan ang magpakita ng puwersa. Because 100 million Filipinos, 50 million Filipinos, 30 million, 20 million, 10 million Filipinos, isn't that enough? 180,000 armed forces, hindi kayo babarilin ng armed forces ninyo. Yun yung gusto kong marinig ng taong bayan. Hindi na galing sa amin to ni Brother Perdi, galing na kay Captain Dado. Narinig nyo maliwanag. I-assert natin yung ating karapatan bilang mamayan, sovereign will. I-assert natin. Hindi natin kalaban ng military. Hindi natin kalaban ng kapulisan. Stress ko lang, chain of command, chief of staff, lahat ng tropa, no? PNP, Acorda, lahat ng tropa, Browner, lahat ng tropa, di ba? Follow the chain of command. Sumunod dyan, President of the Republic of the Philippines. Chain of command, sundan nyo yung presidente ng Republika ng Pilipinas for as long as siya ang presidente. Chain of command, sino mas mataas sa presidente? Taong bayan. Yun! Taong bayan. Correct. Yun yung chain of command. Oh, so narinig That is nyo na, the right chain. hindi na galing sa atin ha, galing sa isang Captain Dado na well-experienced sa ground at nakikita niya rin yung problema. Maliwanag yan, yun ang lagi nagugustuhan ko kay Captain Dado pag nag-explain siya. Ito ang Chief of Staff, lahat sa baba niya susunod sa Chief of Staff, maging sa PNP or sa military. Ang Chief of Staff naman, PNP or sundalo natin, susunod sa Presidente. Correct. Ang Presidente susunod sa taong bayan. Maliwanag yun. Maliwanag yun. At napakaganda naman. Kaya, maglakas dapat kayo ng loob. At nagandahan ako dun sa sinabi ni... Actually, it's more than what we can offer you today. Okay. It's more than. Now, nagustuhan ko dun sa binitawan yung salita na ang strength pala ng military ay nanggagaling sa taong bayan. Yes! Ba't kami nagpapaka-training? Saan galing yung training namin? Sino nagsweldo? Yeah. Hindi po ang taong bayan ang nagmamakaawa sa military para magkaroon ng strength. Hindi. Kundi ang military ang kukuha. otoridad ang kukuha ng strength sa taong bayan. Ngayon ko lang narinig yan, sir. Correct. Why? Very well said. Napakaganda yun. Because the armed forces gets its mandate from the people of the Philippines. Very well said, sir. Kami, ang armed forces nandyan para sa inyo. Yes. Yun. Hindi para i-oppress kayo. Yun yung professional status ng armed forces. Nasubukan ko yan sa ground. Maraming taong bayan nung panahon ng pandemya, takot sa pulis, takot sa sundalo pag nakita sa kalsada. Ako nagsasabi sa kanila, Sir Dado, kausapin mo lang, mag-explain ka. Mahal tayo ng kapulisan, mahal tayo ng kasundaluhan. Correct. Sa totoo lang. Nagkakataon lang na may mga bagay silang kailangang ipatupad. Kagaya nung nakulong tayo. Opo. Naintindihan natin yun kasi may kumande. Yeah. Sumunod sila sa kumande. Na naunawaan natin. At in-explain nila yun. In-explain nila. At the end of the day, nung nakita natin yung wisdom at naunawaan rin nila tayo, naging maganda yung communication. Opo. Mas lalo nilang naintindihan yung gusto ng taong bayan. Nakita naman natin yung logic na sila sumusunod talaga doon sa hierarchy of command. Sir, last na. No. Pasensya ka na. Ikaharap mo si BBM. Dwight, sir. Last word sa kanya. Ay, ako. Ikaw magpapaka-under. Ikaw ang binoto, hindi si First Lady, hindi si Tambalos. Akala ko sasabihin mo, Kapten, huwag ka magpakita sa akin. Hindi. Ang laki ng problema mo, BBM. Swerte mo. Swerte kami. Hindi kami ang nasa katayuan mo. Na para kang yung tuta na nag-i-swim, halos malunod ka na. Yes. Ganon ang tuta, di ba? Ganon ang aso lumalangoy. Opo. Na lumulubog-lubog na. So hinahango. Hinahango natin. Ang sa atin, hagisan mo ng kawayan para doon siya sumakay. Para mabuhay siya. Hindi po doon sa salbabidan niya. Hindi, Doon sa kawayan ng taong bayan. Kawayan ng taong bayan. BBM, you failed us. Ganon kasimple. 31 million votes. Prangka na salita. Prangka na salita. Prangka, pilitin mong gamitin yung 4 na buwan na natitira. Oh, binibigyan ka pa ng chance. 4 na buwan na natitira sa iyo
bago sobrang mapuno ang tao, gamitin mo, number 1, drug test. Drug test, hair follicles, para the issue will go away. Number 2, tigil yung FI na yan. Yung ano na yan. People's Fake, PI. fake, PI na yan. fake PI. Fake people's. FPI. Kasi Fake kaharap mo ang People's genuine, sir, eh. Initiative. Ito nga pala, mga, di kanina pa yung nagsasalita, di kanina papakita. Oo nga. Siya, yung, Ito, mga People's Initiative. Magkano ba bayad nyo sa akin? Joke. Ito ang God will pay. Ito ang totoong People's Initiative. Meron palang totoong People's Initiative. Yes. Meron. Genuine. Genuine. Oo, genuine. Yes. Kaya malayo na palang Peace and narating ng unity. mga grupong to. 2019 pa. 2019 po. 2019 pa. Imagine, Yes. COVID times pa. Opo. So sila, mas marami silang pirma na nakalap 10 sa million. nationwide kumpara doon sa Luzon, Visayas, Mindanao. binayaran ng PI nitong Congressional Numbers. Initiative. At nakita niyo naman yung mga papeles sa Sir Dado na nakikipag-interact tayo with the position papers sa gobyerno. Wala silang kinikilingan, Nga. wala silang kinikilingan kay Bongbong o kay Duterte, wala, gitna. Wala. Isa Mediator lang po kami. Ang kinikilingan nila, taong bayan. Tama. Taong bayan. Taong bayan. Ah, That's why, masaya ako. Mga to, nagkakapilang ako rito. Nakorek. Nakita namin. Actually, nung nakita namin siya na wala siyang ganyan, siya ba yan? Bakit tala ko eh? Hindi yan. Sabi ko, nagtatalo. bakit ang bata nag-itsura? Oo, Sabi namin, nagulat sila eh. alangan pa po kami. Sa Parang personal. hindi senior eh. Alangan Para pa po hindi kami, senior. alangan pa po kami talaga sa iyo, Looking younger than your Pinabinitaw age. yun. Pero thank you, nilapitan niyo ako. No? Ah. Teka, baka si Bongbong naghintay. Sir, binibigyan mo talaga ng atensyon, ha? You know why? Kasi yung tatay niya, nung ako'y graduating sa PMA, 4 na beses kong nakamayan. And I Wow. cherish that. Wow. Sa lahat na nag-graduate, lahat kami, ang nagkamay lang kay Apo, FEM. tigi-tigisa. Oo. Senior, tigi-tigisa. Ako, 4 na beses ko nakamayan yan. Wow. Kasi corps commander ako eh. First captain ako. So, Good yung luck. picture ko, na profile picture ko sa Facebook, yun ang nilagay ko. Kasama. Oh, sige, kung gusto niyo i-take down yung Facebook ko, tarantado kayo, take down niyo yung mukha ng tatay mo tsaka yung kami makakilala. Parang kami. pinatay na niya ang tatay niya. Nakikipagsayaw ako kay First Lady. Nung nasa Clark kami, sayaw-sayaw kami. Meron akong picture noon Wow. na mismo si First Lady. Kaya nga, mataas ang tingin ko yung kay BBM. Nakipag-away ako sa pamilya para ikumpanya siya. Nakipag-away din ako sa aking side. So, ang punto, nasasayang yung boto ko kasi pinagbigyan kita, BBM. Pagkakataon. Pagkakataon para linisin ang pangalan mo at para maiiwanan mo yung Pilipinas. Pag ganyan na tayo kay Duterte, ganyan, bigla mong ginanon. Which is wrong. Pabalik na yung droga. Red flag number 1. Pabalik yung droga. Ang dami nagre-reklamo. Grabe yung korupsyon. Never before seen. Nakadinig ba kayong loto, sabay-sabay na nananalo yung 5 na games na isang buwan lang, December? Tinama, 1.7 billion. Pera na ng gobyerno yon, pera na ng Pilipinas. Bayan. Ng bayan yon. So, mali eh. Something's wrong. And then ngayon, ipipilit ninyo sa sikmura ng mga tao. Kaya ito lumabas yung totoong yung totoong PI. PI, Kaya napapa-PI sila. Totoong PI. Diba? PI. Kanina pa ako nakakarinig ng PI. Pero baka maban tayo. Okay, sir, maraming salamat po mula sa People's Initiative News Network. Disgrasya po itong pagkakataon na ito na kinuha na namin. Na magandang disgrasya. Talagang kinuha na namin. Ayaw na namin ng pangalawa. Hindi na namin pinakawalan. Nung sinabi nilang PI, bigla ako. Yan ba yung kay Tamba? Nag-investiga pa agad siya. Yan ba yung kay Tamba? Nag-investiga. Genuine. Nag-provide siya, ipatunay nyo na kayo ay tunay na genuine. Ipakita nyo. Dala-dala po namin lahat. Dala-dala sila. At may kopya siya, bibigyan po namin siya ng kopya. Sino kami tingin dito?
Baka dumiretso kami sir Kay Governor Mamba. Dumaan lang po kami rito. Dumaan kami rito. At nagpasalamat talaga kami sir dahil simula pa kanina hanggang ngayon yung time mo binigay mo rin sa amin. At Opo. alam namin sir, hindi ito yung una at huli natin na pag-uusap. Dahil sa susunod, baka may dadalhin kami rito mga kaibigan natin. Kasi para sa kaalaman ng lahat, marami tayong mga, hindi lang sa PMA, may mga kapatid tayo sa PNPA, sa PMA, may mga academy na state-owned yan eh. At ang followers ni Captain Dado, hindi lang sa PMA yan, sa PNPA meron, sa PMA meron. At sa mga ordinaryong taong bayan meron. Kahit saan. At ito yung pagkakataon na pinagtatagpo tayo ng langit, Sir Dado, dahil merong, sabi ko nga, ilan ng kamatayan ang naligtasan mo? 8 na. Merong kang noble purpose, Sir Dado, at may gagampanan ka. May isa pa para sa bansa natin. Maraming salamat, Sir Dado, at mahal na mahal ka ng taong bayan. Maraming salamat. Sir, may salamat sa Maraming salamat. Sir, kami hindi, kaya nga ayaw namin, kayo po mismo ang nagsabi, kayo po nag-introduce na po sa amin. Kukunin ko na itong pagkakataon po ito na alam ko from this time, ang unang I expect from the stream media, GMA, nakapagpasa na po tayo ng profile, hindi po tayo kinilala. Kinilala po tayo ng isang ordinaryong vlogger, kung tawagin. Ordinaryo lang po si Sir. Gusto lang bumili ng dog food. Yeah, dog food lang po. Dog food. Actually, gutom na po yung mga aso niya. Pero, I believe, Sir, Sir, magpasalamat kay tapusin ko muna. Sir, I believe from today, susundan lahat ng mga tiga-NPICC People's Initiative Genuine ang inyong vlog. I'm sure, susundan po nila yan. Ay, kumusta kay Allen? Ako yan. Okay, Sir Allen Capuyan ng dating NCIP Chairman, Secretary, nakausap ko na po yan si Sir Allen. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Dado. Hindi matatawaran yung commitment mo sa bayan, yung naging legacy mo sa bayan. Kaya masakit sa iyo na nararamdaman mo nagugutom ang karamihan sa pamayan. Sasabihin ko sana, hindi matatawaran. Pwede tawaran to senior. Senior discount. Okay, binibigay ko nga sa kanila ang pagkakataon. Nice meeting you. Anyway, sir, since na napanood na rin po kayo ng mga members natin ng True People's Initiative Genuine, nanonood po sila live. From now on, followers po na po sila Luzon, Visayas, Mindanao. 10 million po kami. So, pwede po, favor po sana pag-ibati po sila, pag-shoutout po sila through Genuine People's Initiative for Peace and Unity. Naka-live po. Mga members ng Genuine People's Initiative, True People's Initiative ng Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon sa inyong lahat. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa na sa laban natin, na laban ng mga Pilipino. Huwag kayong maubusan ng pasensya. Kasi ang gusto nyo lang is peaceful na pagbabago. Tama lang na you demand good governance. Tama lang yon. Tama lang you recognize yung nasaan kayo. Ito kayo sa tuktok. Pumapangalawa sa langit, sa Diyos. Pumapangalawa. And lahat, constitution, government, and people, mga agencies, nasa ilalim ninyong lahat. That's why you recognize. Now, ang strategy ng mga loko-loko is i-break down kayo. Divide and conquer. Kaya kung kayo ay papayag na hiwalay kayo, disunified na mga members, walang mangyayari. Kinakailangan unified kayo for one cause and one cause alone. That is yung ikagaganda ng Pilipinas. Diba? Yung buhay. Sir. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Ayun, makilala. Yan. Sana hindi rin magbago. Magparami kayo, sir. Ay, parang aso. Magpaparami ako, ha? Parang doggy, ha? Maraming salamat. Salamat, sir. Maraming salamat. Mahal ka namin, Sir Dado. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you sa inyo.
Galing. Paki-off na rin yung akin. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. End. Nadali natin.